Kaninang umaga, nung pagkagising nyo, nung pagkalabas nyo, pagkatayo nyo sa kama, have you thanked the Lord already? Maybe some have not thanked God. Pero sa susunod po na kayo'y nakakagalaw, palagi kayong magpasalamat. Bakit tayo ay nalulungkot minsan? Kasi hinahanap natin sa buhay natin yung wala kesa dun sa meron. Marami sa atin hinahabol yung wala. Pero nakakalimutan pasalamatan kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, sometimes when you lose things in your life, God will also give you again. Huwag mong titingnan yung mga nawala. Tingnan mo kung ano yung kapalit ng nawala. Oo, maaaring nawalan ka ng pera, nagkaroon ka ng utang, pero tingnan mo naman, nakakapag-aral yung anak mo. Maaaring nawala ang lakas mo, nagkasakit ka. Pero tingnan mo naman kung anong nakuha mo, mas matatag, mas malakas sa pananampalataya sa Diyos. Maaaring nawala, iniwan ka ng asawa mo, pero tingnan mo naman, mas naging malalim ang inyong pagsasama ng iyong mga anak. We may lose some, and yet in every loss, there is a gain. Thank the Lord always for what you receive. You will experience peace in your life. Amen? Pero pangalawa, so that you will be at peace. Be with somebody. Sino po yung mga nadidepress? Sino yung mga nagpapakamatay? Yung mga nag-iisa. Yung mga sinasarili nila ang kanilang problema. Mga kapatid, isang paalaala po ito. Kung dumadaan ka man sa problema, hindi ka nag-iisa. Minsan, yan yung kahinaan na napakarami sa atin. Pag mayroong pinagdadaanan na problema, hindi po ba? Napaka-OA natin. Amen? Kala mo naman ikaw lang ang may utang. Kala mo naman ikaw lang ang iniwan ng asawa. Kala mo naman ikaw lang ang may sakit. Kala mo naman ikaw lang ang magulang at nilalabanan ng mga anak. Hindi ka nag-iisa. Tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi po tayo anghel. Dahil tao tayo, masasaktan tayo. Dahil tao ka, may katawan ka, talagang dadanas ka ng paghihirap. Hindi ka anghel. Pero kung maaalala mo, hindi ka nag-iisa, di ba? Maiibsan, magiging magaan yung iyong nararamdaman. Ang problema ng napakarami sa atin, pag mayroong problema, ayaw bitawan sa nilalagay dito sa isip. Kaya ano po ang epekto? We become depressed. Look at that word, depressed. You are being pressed down. You should learn to let it go sometimes. Kung ayaw mong bitawan, patulong ka sa Diyos. Ang mabuting balita, kahit na sinara mo ang iyong sarili sa iyong mga problema, kayang pumasok ng Diyos. Di niyo po napansin? Nakapinid ang mga pinto, nakasara ang kwarto, pero nakapasok ang Diyos. Gusto ng Diyos na damayan niya tayo sa ating mga lungkot at problema. Huwag mong dadalhin, huwag mong bubuhatin mag-isa ang problema mo. Kaya ka nalulungkot, kaya nawawala ang kapayapaan. Be with people, most especially with people who love you. Iwasan natin yung mga tao na kung saan pinakikisamahan tayo dahil tinitiis lang tayo. Remember, be with people who celebrate you, not with people who tolerate you. Dahil pagkasama mo yung mga taong masaya sila pag nandiyan ka, di ba nagiging masaya ka din? At doon ka na-i-inspire. Be with people who love you, who celebrate you. Be with the right people. So ask yourself, yung mga kasama ko, tama bang mga tao yan para sa akin? Third and last, be with God. Without God, there is no peace. You have peace because of God. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Peace can only be given by God because peace is a gift from the Lord. Hindi ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang kapayapaan, hindi ka magiging payapa. Amen? Kaya nga pag malayo ka sa Diyos, malayo din ang kapayapaan sa iyo.